Taong 2002 itinatag ang kamay ni Jesus sa gitna ng mga patotoo ng mapagpalang pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Father Joseph Faller. Ang kamay ni Jesus Healing Church sa Lucban, Quezon ay maaaring ituring na isang himala sa sarili nito at sa paniniwala na naghihimala ito at nakakapagpagaling ng mga may karamdaman ay dinarayo ito ng maraming Pilipino sa tuwing sasapit ang Semana Santa. So mga kaponyo, andito na tayo sa natawag nilang kamay ni Jesus. Pero bago ang lahat, ay makikita natin dito yung Garden of Eden. Bago kayo umakyat sa taas, ay makikita nyo itong Garden of Eden. So ngayon, tingnan muna natin, puntahan natin itong Garden of Eden kung ano ba yung makikita natin dito. Pagpunta nyo dito sa loob ng kamay ni Jesus. So tara, punta tayo. So dito, pagpasok pa lang natin mga kaponyo, nakalagay na dito kung sino ba yung nag-donate itong Garden of Eden. Nandyan yung mga pangalan nila. So makikita nyo dito. So para aware kayo kung saan nga ba galing itong Garden of Eden na to. So pag dito may mga upuan, mga pang-park ng mga pambata. So tara, punta natin. So marami tayong makikitang mga pwedeng tambayan ng mga bata. Ayan, meron dito makikita mga elepante, mga zebra. So mga ano lang siya, mga gawang bato. So siguro kaya nagtataka kayo kung bakit meron ganito mga elepante. Tsaka may mga iba't ibang struktura ng hayop. Kasi dito sa kabilang side, makikita natin yung halos kahawig ng Noah's Ark. So, hindi lingid sa akalaman natin na yung Noah's Ark ay nagligtas ng mga hayop. Kaya yan, meron silang mga nilagay ng mga hayop sa paligid nito. So, lapitan natin. So, dito mga ponyo, ayan, makikita nyo, Noah's Ark. So, napakaganda ng itsura. May-enjoy nyo yung view ng Noah's Ark. Kung hindi pa kayo familiar sa itsura ng Noah's Ark, so dito makikita natin yung itsura ng Noah's Ark. So, talagang kulay kahoy. So, tingnan natin kung saan ba yari, bato ba o kahoy. Tingnan natin. Napakaganda. Talagang pwedeng nga pala itong gawing pasyalan ng mga kabataan. So tara, tingnan natin sa loob kung ano ba yung meron sa loob ng Noah's Ark na to. So natin na lang kung bakit kinayon nila tong ganito. Pero tingin ko yari siya sa bato na hinugis lang na Noah's Ark. So hindi siya literal na gawa sa kahoy. Pero ang galing ng pagkakagawa niya. Imagine nyo yan, oh. So bato siya pero yung pintura ginawa nilang kulay kahoy. So tingnan natin sa loob kung ano ba yung meron dito. Wow, ang ganda. So dito nakalagay Noah's Ark, bahay pare, mga kaponyo. Ayan, nakalagay dyan lahat. So para pala itong isang museum. Napakaganda. Ayan mga kaponyo. Ito yung makikita nyo sa loob ng Noah's Ark. So try natin umakit sa taas kung ano makikita natin. Tara, tingnan natin. Ang ganda naman ito. Pati yung hagdanan mga kaponyo. Ayan, ito naman literal talaga nagawa sa kahoy. So hindi siya simento. So itong Noah's Ark mga kaponyo is hotel. Kasi yung makikita nyo, ayan, may mga kwarto-kwarto. Ayan. So hotel siya. So, nagulat ako, akala ko museum pala. Hotel pala to. So mga kaponyo, puntahan natin yung pinakaunahan nitong Noah's Ark. Kung ano ba makikita natin sa unahan nito. So, tingnan natin. Tara, natin. So, dito mga kaponyo, makita natin dalawang usa sa unahan. Ito yung nakita natin sa baba kanina. At nandito, si Noah. Siya yung nandito sa unahan. So, kung hindi pa kayo familiar sa Noah's Ark at gusto nyo makita ng personal, ito, nandito. Talagang kitang-kita yung pagkakahalintulad na nangyari sa Noah's Ark. Nandito yung mga hayop at nandito sa unahan si Noah. At ang kagandahan, nilagyan nila ng swimming pool sa may unahan para makita talaga na mayroong tubig at maramdaman mo na talagang ikaw ay nandito sa ibabaw ng Noah's Ark. So, napakaganda. Sobrang ganda. At least naranasan nating pumunta sa unahan ng barko ni Noah. So mga ponyo, andito na tayo sa main entrance ng grotto. So ano ba yung makikita natin dito sa taas bago natin maabutin yung pinakatuktok nitong kamay ni Jesus. So dito nakalagay yung pangyayari ng bago ipako si Jesus sa krus. So tara, akita natin, tingnan natin ang bawat step nitong kamay ni Jesus at makikita natin yung mga rebultong sumasagisag nung nangyari kay Jesus nung panahon na siya ay pinako sa krus. Tara. So dito pa lang mga kapon, yung makikita nyo na agad na napaka-tarik talaga ng akita natin. So almost 300 steps bago natin maakyat itong pinakadulo nitong kamay ni Jesus. So bakit nga ba pupunta itong ating mga kababayan dito tuwing mahal na araw? So para mangilin at alalahanin yung ginawang pagsasakripisyo ni Jesus para sa mga tao. So tara, kita natin. So yan, narinig nyo yung mga kumakanta simbahan. At marami na rin tayong mga kababayan ngayon na umakit dito para mapuntahan itong kamay ni Jesus. So ito yung pinaka-entrance mga kaponyo. Yan. So iba yung entrance seat, iba yung entrance.
So makikita nyo, kaya hindi kayo magkakaproblema na magkakabangga sa hagdanan. So meron ng harang dito ng mga bakal. So kita natin, tara. So 300 steps to mga ponyo. So tsaga-tsagay natin para mapuntahan natin at makakit natin yung pinakataas. So dito walang shortcut. Pag umakit kayo mga ponyo, hindi kayo pwedeng mag-shortcut na dire-diretso yung hagdanan kasi may harang. So hindi kayo pwedeng dumiretso. Kailangan nyo talagang daanan yung bawat stage ng pinagdaanan ni Jesus Christ. So tara, tayo. So ito yung unang steps natin mga ponyo. Ayan. So kung kaya nyo bilangin, pwedeng bilangin. Pero talagang napakainit. So tara, puntahan natin yung first stage. So dito yung pinaka first time ko na aakyat ng ganito kataas ng hagdan. Pero maganda naman sa kanya, every hagdanan merong madadaanan ganitong pahingahan. So ito yung una nating madadaanan, ang huling hapunan. So sumisimbolo ito nung Last Supper kasama mga apostol ni Jesus Christ. So dito naman mga ponyo, sa unang stopover natin, makita natin yung ang pagtangis sa Getsemane. So yan, nakadya si Jesus Christ na nagdadasal nakaluhod. So tara, diretso tayo para makita natin yung pangalawang stage. So talagang hindi tayo pwede mag-shortcut. Every way ay nakaharang, may nakaharang. Kaya talagang dire-diretso talaga tayo ng pag-akit dito sa hagdan. So good thing na lang talaga, merong mga stopover. So ito mga ponyo. Dito naman, makita natin, hinihingal tayo. So ito yung pangatlo, si Jesus hinatulan ng kamatayan. Ayan mga ponyo. Kita nyo nakagapos na yung kamay niya. So ito na yung part na yun. Hinatulan na si Jesus ng kamatayan. So ito naman sa pangalawa. Tara, puntahan natin. So ito stage by stage. Kung paano nga ba nangyari na hanggang sa pagpako sa krus ni Jesus. So pasensya na kayo, medyo hinihingal kasi tayo hagdanan. So pang-apat, si Jesus ay hinampas at pinutungan ng koronang tinik. So yan. So ito na to mga ponyo. Ito yung pang-apat na nangyari ginawa kay Jesus. Nung after niya hinatulan, hinampas at pinutungan siya ng koronang tinik. Punta naman tayo sa pangatlong stage. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Hindi pa man mahal na araw, nangili na tayo dito sa kamay ni Jesus. So ito ang panlima mga ponyo. Dito sa pangtatlong stage, makikita natin yung panlima na yung kung kailan si Jesus ay nagpasa na ng krus. So ito na, yan, kitang-kita nyo. Pasa na ni Jesus yung krus dito. So yan, pinapakita talaga. So binabalik yung istorya sa atin kung paano nangyari. At dito sa kabila, sa pang-anim naman, makikita natin na talagang bigat na si Jesus sa kanyang krus. Kaya ito yung time na nadapa siya nung buhat-buhat niya itong krus. Ito mga ponyo, kitang-kita nyo. Muling nagbabalik yung istorya kung paano nangyari kay Jesus. So mga ponyo, dito naman tayo sa pang-apat na level nitong inaakit natin. So dito, ang nakalagay dito sa pang-pito, si Jesus ay tinulungan ni Simon ng Sireneo. So ito yung time na binuhat ni Sireneo yung krus ni Jesus. Ayan, kung kita nyo dito sa bulto niya, sa statwa, nakatayo lang si Jesus at si Sireneo may buhat ng krus. So dito naman sa kabila, sa may gitna, so makikita natin si Mama Mary yan. Meron dito talagang bulto ni Mama Mary. And ito, sa kabilang side, ito yung pang-walo, si Jesus at ang mga babaeng taga Jerusalem. Sinalubong si Jesus ng mga babaeng taga Jerusalem habang buhat-buhat ni Sireneo yung krus. So makita nyo dito. So talagang visualize natin yung nangyaring kwento at sunod-sunod na pangyayari doon sa nangyari kay Jesus. So tara, kaya sa kabilang sa panlima na palapag. So dito naman mga ponyo, sa sunod na palapag na pinuntahan natin, ito yung pangsyam. Si Jesus ay ipinako na sa krus. So makita nyo, yan, nakahiga na yung krus. Nakahiga na si Jesus, pinako na siya sa krus. Kung makita nyo. Dito naman sa may gitna, ayan. So ito yung pangsampo, ang pinatawad ng magnanakaw. Ayan. So sa kasalukuyan, naayos ko yung pintura, pinapaganda. So makikita nyo dito, yan, si Jesus nakapako na din sa krus. So mga ponyo, dito naman tayo sa susunod na palapag nating nadaanan. Ito naman ay pang-12 ang pagkamatay sa krus. So yan, mapapansin nyo, ito yung time na nawalan ng buhay si Jesus. At makita natin dito sa larawan na ito kung saan dito siya tinuhog sa gilid mga ponyo, sa galiran. So yan, nakapako yung tatlo, si Jesus nasa gitna, at ito yung time na namatay na si Jesus sa pagkakapako sa krus. So tara, akatin pa natin sunod. So mga ponyo, ito naman sa kabilang side nito, makita natin kung saan dito na after ng pagkamatay ni Jesus ay nilagay na siya sa libingan. So ito ay pang-13 stage nitong Station of the Cross. So ito yung 13 stage. Ang 13 stage ng Station of the Cross. Ayan. So ito, nilibig na siya. So makita nyo. So malapit tayong matapos. Konti na lang. Medyo talagang hindi lang talaga birong umakit dito sa kamay ni Jesus pala. So kung pupunta kayo dito at aakit kayo, siguraduhin nyo na may dala kayong tubig, amunas ng pawis. At syempre, kailangan handa ang sarili nyo at katawan nyo. Lalo na yung mga paa nyo. Medyo matarik talaga. So tuloy tayo. So ito naman yung pang-14. Si Jesus ay muling nabuhay. So ayan, ito. Makita nyo dito. Ito na yung time na after ng pagkamatay na libing, pagkabuhay. So yan yung ginugunitaan natin sa mahal na araw, yung sakripisyo niya, and then after nun yung pagkabuhay niya. So ito na yung pinakapang-14 na stage ng Station of the Cross. So mga ponyo, malapit tayong matapos. Ito na yung pinaka-last stage na. So yan, malapit tayo sa pinaka-tuktok nitong kamay ni Jesus. So tara, diretso na natin ito para makita natin kung ano nga ba dito sa may tuktok nitong kamay ni Jesus. Sulit ang pawis. This is it mga ponyo. Dito na tayo. After ng ilang stage
ang ating pag-aakyat sa hagdan. Sa wakas, narating din natin itong pinakatuktok ng kamay ni Jesus. So tara, lapitan natin. So ito na yung time na umakyat na si Jesus sa langit. So pagpasensya na yung salita ko kasi medyo hiningal talaga. Hindi ako makapagsalita ng ayos kasi yung hangin uubos. Pero ito, sa wakas narating natin. Ito na yung stage na inakyat na si Jesus sa langit. So yan, napakagandang tingnan. Napakasarap pala ng pakiramdam kapag naakit nyo talaga itong pinakatuktok ng kamay ni Jesus. So sa mga gustong pumunta, be prepared. At syempre, kailangan malakas ang katawan nyo. Huwag kayong akit dito ng mainitang panahon dahil baka hindi nyo kaya ng init. So muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa kamay ni Jesus.